Disclaimer, ang kwentong ito ay base sa mga tunay na karanasan at paniniwala ng mga lokal sa lalawigan ng Quezon. Maaaring ito ay maglaman ng mga bahagi na nakakakilabot, sensitibo, o hindi angkop sa mga batang mambabasa. Ang ilang mga pangalan, lugar, at detalye ay sadyang binago upang mapangalagaan ang pagkakakilanlan ng mga totoong taong sangkot sa istorya. Ang layunin ng kwento ay magbahagi ng kababalaghan, kaalaman, at kasaysayan ukol sa mga sinaunang paniniwala sa mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang mata. Si Miko ay isang binatang tubong Bago City, Negros Occidental. Isa siyang likas na matalino, masipag, at mahilig sa kalikasan. Lumaki siya sa piling ng kanyang Lola Lourdes, isang kilalang albularya sa kanilang lugar. Bata pa lamang siya ay tinuruan na siya ng mga halamang gamot, pag-orasyon, at paghilot. Sa murang edad, nakitaan siya ng kakaibang pakiramdam sa mga taong may karamdaman, para bang alam niya kung ano ang sakit at kung anong dahon ang kailangan. Ngunit sa kabila ng kanyang likas na kakayahan sa tradisyonal na medisina, pangarap pa rin ni Miko na maging isang lisensyadong doktor. Naniniwala siyang kung pagsasamahin ang makaluma at makabagong paraan ng paggagamot, mas maraming buhay ang maliligtas. Nang makapasa siya sa entrance exam sa isang sikat na universidad sa Lucena City, Quezon Province, halos hindi siya makapaniwala. Bitbit ang ilang piraso ng damit, isang lumang backpack, at isang pulang supot ng mga halamang gamot mula sa kanyang lola, bumiyahe siya patungo sa kabisera ng Quezon. Mahigit 12 oras ang biyahe sa bus, pero para kay Miko, ito'y simula ng kanyang bagong buhay. Pagdating sa Lucena, agad siyang naghahanap ng murang matitirhan. Hindi siya mayaman. Ang kanyang tuition ay sagot ng scholarship, pero ang araw-araw na gastusin ay galing sa ipon ng kanyang lola at kaunting padala ng kanyang inang Nessie. Kaya't nang makakita siya ng paupa sa gilid ng lungsod, malapit sa paanan ng bundok, agad niya itong kinuha. Ang paupahang ito ay pag-aari ng isang matandang babae na si Aling Petra. Mabait ito sa unang tingin, laging nakabatik, may hawak na rosaryo, at mahilig mag-alok ng kapeng barako. Ngunit may kakaiba kay Aling Petra na hindi maipaliwanag ni Miko. Ang kanyang mga mata ay tila laging mapula, at ang kanyang boses ay paos ngunit may otoridad. Ang paupahan ay may 5 kwarto, isa kay Miko, at 4 pa sa ibang umuupa na hindi pa niya nakikilala. Pagpasok pa lang ni Miko sa kanyang silid, agad siyang may naramdaman, isang bigat sa dibdib, isang lamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Ngunit isinantabi niya ito. Sa isip niya, baka pagod lang siya sa biyahe. Nilagay niya sa isang sulok ang kanyang mga halamang gamot, damong Maria, sambong, lagundi, at bawang, mga pangunang panlaban sa anumang sakit o sa anumang masama. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng kanyang gamit, may narinig siyang tunog ng kaluskos sa kisame. Akala niya ay daga. Normal lang, ika nga. Pero ang kaluskos ay lumipat sa dingding. At may tunog na tila pagkaladkad ng kuko sa kahoy. Agad siyang napatigil. Napatingin siya sa orasan, 10:00 ng gabi. Kinuha niya ang maliit na bote ng langis na may dasal ng lola niya at pinahiran ang paligid ng silid. Kinabukasan, bumisita siya sa universidad para magpa-enroll. Maayos naman ang naging proseso. Sa pagbabalik niya sa paupahan, dito niya nakilala ang kanyang mga kasabay sa bahay, Aling Remy, isang buntis na halos 8 buwan na. Kuya Jun, isang construction worker na madalas ay tahimik at laging may itinatagong bote sa bag. At Nora at Lito, magkasintahang bagong saltarin sa lungsod. Mababait silang lahat, ngunit may mga mata na laging mapagmasid, lalo na kapag naririnig nilang si Miko ay may dalang halamang gamot o kapag humahawak siya ng mga langis na ginagamit sa panggagamot. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na ang klase ni Miko sa umaga at gabi naman ay nag-aaral siya sa kanyang silid. Ngunit hindi rin siya tinantanan ng kakaibang mga pangyayari, may mga asong tumatahol sa labas ng bintana tuwing hating gabi. May mga yabag sa kisam na tila mabigat na hindi kayang gawin ng daga. At minsan, paggising niya sa umaga, may itim na balahibo sa ilalim ng kanyang banig. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto, si Aling Remy. May nararamdaman daw itong pananakit sa tiyan at nahihirapang huminga. Agad na tumulong si Miko. Ginamit niya ang kanyang mga natutunan sa kanyang lola, pinahiran ng langis ang tiyan, hinilot, at binulungan ng dasal sa hiligaynon. Hindi nagtagal, gumaan ang pakiramdam ni Aling Remy. Pagkatapos ng gamutan, nagpasalamat ito. Ngunit pagbalik ni Miko sa kanyang kwarto, may kakaibang amoy na ang bumungad sa kanya, amoy dugo at nasusunog na buhok.
At sa ilalim ng kanyang kama may piraso ng buntot ng tuko na may dugo. Sa puntong ito, unti-unting nauunawaan ni Miko, hindi lang basta mga tao ang kanyang kasama sa paupahan. Lumipas ang ilang araw matapos ang kakaibang insidenteng nakita ni Miko sa ilalim ng kanyang kama, ang dugo ang buntot ng tuko. Kahit binaliwala niya ito sa umpisa, hindi rin niya maiwasang maisip kung may kinalaman ito sa paggaling ni Aling Remy. Habang lumalalim ang gabi sa paupahan, mas lalo ring lumalalim ang mga hiwaga sa paligid ni Miko. Panibagong gabi, panibagong ingay 11:00 ng gabi, habang abala si Miko sa pagbabasa ng librong medikal, bigla siyang napalingon sa bintana. May anino siyang nakita sa gilid ng kurtina, mabilis lang, pero malinaw. Tumayo siya para tingnan kung may tao sa labas. Wala. Ngunit habang binubuksan niya ang bintana para silipin ang bakuran, may malamig na hangin ang dumaan, at may naamoy siyang amoy bulok na karne. Nang isara niya ang bintana, may narinig siyang mahinang pagkatok-tok-tok-tok. Hindi sa pintuan niya kundi sa kisem. Pinakinggan niya ito ng mabuti. Paulit-ulit. Mabagal. Parang may gumagapang. Napakapit siya sa kanyang maliit na bote ng langis at agad na nag-orasyon sa isip. Naalala niya ang bilin ng kanyang lola. Kapag gabi bumigat ang hangin at naririnig mo ang mga di pangkaraniwang ingay, huwag kang basta lumabas. Masdan mo. Damhin mo. Baka hindi sila tao. Kakaibang kapitbahay kinabukasan, nagkakape si Miko sa labas ng silid nang makasalubong niya si Kuya Jun. Maputla ang mukha nito, parang hindi nakatulog. Napansin din ni Miko ang kakaibang galos sa lid nito. Kuya, okay ka lang? Para kang sinapian ng multo, biro ni Miko. Hindi ko alam pare, may narinig akong humihingal sa paanan ng kama ko kagabi. Akala ko nananaginip lang ako, pero pagtingin ko sa sahig may aninong gumapang palabas. Hindi na nakapagsalita si Miko. Lalo na nang ipakita ni Kuya Jun ang galos sa lig, mukha itong kalmot ng hayop, ngunit malalim at tila masakit. Pagbalik sa silid, pinagmasdan ni Miko ang buong paligid. Sinigurado niyang may langis ang bawat sulok, may bawang sa ilalim ng bintana, at ang mutya ng kanyang lola ay laging nasa bulsa. Pagsisimula ng gamutan isang gabi, dumating si Nora sa silid ni Miko. Nagmamadali, umiiyak. Ang kanyang nobyong si Lito daw ay nilalagnat, nanginginig at hindi makausap. Dinala ni Nora si Miko sa kabilang silid. Pagpasok pa lang niya, bumungad ang amoy ng nabubulok na laman. Si Lito ay nakahiga, pawis na pawis, maputla, at may itim-itim na marka sa paligid ng mata. Agad na inamoy ni Miko ang palad ni Lito. Hindi ito amoy tao. Amoy lupa, amoy bangkay. Pinahiran niya ito ng langis, nilagay sa gitna ng palad ang mutya, at inusal ang mga sinaunang orasyon, sa ngalan ng liwanag, sa dugo ng ninuno, alisin ang lambong ng dilim sa katawan nitong nilason ng gabi. Tumigil sa panginginig si Lito, pero bigla itong napasigaw. Tila baga may lumalabas sa kanyang lalamunan. Maya-maya pa'y sumuka ito ng itim na likido, malapot, mabaho, at may halong buhok ng hindi hayop. Napatras si Nora sa gulat habang si Miko ay pinilit manatiling kalmado. Pagkatapos ng ritual, napahiga si Lito. Hinihinal ngunit buhay. Naiyak si Nora. Ano yon, Miko? Anong meron kay Lito? May dumapo sa kanya, hindi sakit, kundi dilim. Mga bulong sa gabi mula noon, si Miko na ang tinatakbuhan ng mga umuupa kapag may nararamdamang hindi normal. Ngunit kasabay nito, mas dumadalas ang mga bulong sa gabi. May naririnig siyang babaeng umiiyak mula sa likod bahay. May boses na tumatawag sa kanyang pangalan tuwing 2:00, Miko. Miko. Miko, may isang gabi pa na paggising niya, may marka na ng kuko sa pader malapit sa kanyang ulunan. Hindi niya alam kung siya ba'y binabantayan o tinitipon para sa kung anong ritual. Ang matandang nanonood minsan, nakita niya si Aling Petra sa likod ng bahay, nakaupo sa isang lumat-sirang duyan. Ang buwan ay bilog na bilog sa likod nito, at parang may sinasambit itong awit na hindi niya maintindihan, mga salitang parang Latin, pero may tono ng panambitan. Nang mapansin siya ng matanda, bigla itong tumigil at mumiti. Ngunit ang ngiti ay may taglay na lamig. Nagagamot mo sila, iho, pero hindi mo pa alam kung sino talaga ang nagpapasakit. Umatras si Miko. Hindi na siya nakapagsalita. Sa kanyang isipan, unti-unti nang nag-ugnay ang mga pangyayari. Pagbabago ng hangin mula noon, naging mas maingat si Miko. Ang kanyang silid ay parang naging isang maliit na templo, may langis, mutya, halamang gamot, at mga dasal sa paligid.
Ngunit kahit gaano siya kaingat, hindi niya maiwasang makaramdam ng presensya sa gabi. Isang presensya na parang hinihintay siya. Nang araw na yon, nagsimulang mamatay ang mga alagang hayop sa compound. Isang aso ang natagpuang nakasabit sa puno at ang mga pusa ay bigla na lang nawala. Ang mga halaman sa paligid ay nanlalanta at may mga palatandaan ng dugong tumulo sa bakuran. Hindi na simpleng mga aswang ang iniisip ni Miko. Tila may mas malalim na kasunduan ang paupahan sa mga nilalang ng kadiliman. Lumipas ang ilang linggo mula nang simulang gamutin ni Miko ang mga umuupa sa paupahan. Bagamat madalas ay gumagaling ang mga nilalapatan niya ng lunas, kapalit nito ay ang pagdami ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Hindi lang simpleng pagkaluskos o aninong gumagapang sa dingding. May sumisilip na sa kanyang mga panaginip at ang kanyang katawan ay unti-unti nang nakakaramdam ng panghihina tuwing may ginagamot siyang kakaibang karamdaman. Pasyenteng kakaiba ang sakit isang gabi, habang natutulog si Miko, biglang may kumatok ng malakas sa kanyang pintuan. Tok! 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 Nang pagbuksan niya, nandoon si Nora, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Miko! Si Aling Remy duguan. Nangingisay. Di namin alam kung anong gagawin. Dali-daling pumunta si Miko sa silid ni Aling Remy. Agad siyang sinalubong ng matinding amoy na parang bulok na atay. Pagpasok niya, si Aling Remy ay nakahandusay sa sahig, duguan ang bibig at may mga pila sa balat ng kanyang tiyan, pero walang sugat. Ang kanyang mga mata ay puti na lang ang natitira at tila nawala ng ulirat. Ang ritual agad na hinanda ni Miko ang mga dala niyang halamang gamot, sambong, tawa-tawa, at damong Maria. Inilatag niya ang langis ng kanyang lola sa gitna ng palad ni Aling Remy at sinimulang bulungan ng orasyon, huwag kang manirahan sa katawan ng walang sala. Ibalik ang lakas, isara ang pinto ng dilim. Sa pangalan ng mga ninuno, sa basbas ng liwanag. Habang inuusal ang dasal, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Uminit ang paligid kahit hating gabi. Tila ba may nilalang na dumaraan sa tabi nila. Sumambulat mula sa bibig ni Aling Remy ang itim na usok, at ang katawan nito ay biglang nagpakisay ng malakas. Ang itim na usok ay tila may hugis ng isang sanggol, may munting kamay at ulo, pero walang mukha. Napasigaw si Nora sa gilid. Ano yon, Miko? Anong klaseng nilalang yon? Hindi na sumagot si Miko. Alam niya hindi ito sakit. Hindi rin ito kulam na pangkaraniwan. Ito'y pagsanib. Isang nilalang ng kadiliman ang nagtangkang magpugad sa sinapupunan ng buntis. Ang visyon ng babae sa itim habang patuloy ang gamutan, biglang nawala ng ulirat si Miko. Sa kanyang paningin, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng itim. Mahaba ang buhok nito at may pulang mata. Nakatingin lang ito sa kanya, ngunit ang titig ay matalim, parang nakalilibing ng buhay. Ang paligid ay tila kakahuyan na tuyot, madilim, at may amoy ng sunog na dahon. Magsasalita sana ang babae, ngunit bigla itong naglaho. Nang magmulat si Miko, natapos na ang gamutan. Normal na ulit ang pulso ni Aling Remy, at nakahinga na ng maluwag si Nora. Pero si Miko pakiramdam niya ay may dalang mabigat ang kanyang kaluluwa. Parusa ng kadiliman kinabukasan, paggising ni Miko ay nanakit ang kanyang likod. Nang siya'y humarap sa salamin, nakita niyang may 3 marka ng kuko sa kanyang balikat, malalim, kulay itim, at tila hindi dugo ang tumagas kundi isang malamig na likido. Agad niyang nilinisan ito at sinabayan ng dasal. Ngunit napansin niyang kahit anong pahid ng langis, hindi ito gumagaling. Lumalalim pa nga. Bumalik sa isipan niya ang mga salita ng kanyang lola, kapag tinablan ka ng balik, hindi langis ang sagot. Kundi katatagan ng loob at pananalig sa liwanag. Ipinagdasal niya ang sarili buong gabi. Ngunit sa kanyang panaginip, muling nagpakita ang babae sa itim. Sa pagkakataong ito, may sinasabi na ito, hindi ka namin kailangan. Hindi ka dapat nandito. Umalis ka habang may oras pa. Pagtutulungan ng mga umiilaw matapos ang insidenteng iyon, tinipon ni Miko ang ibang umuupa, sina Nora, Kuya John at Lito. Inilahad niya ang kanyang hinala, na hindi karaniwang sakit ang bumabalot sa kanilang tinitirhan, kundi isang madilim na kasaysayan at presensya ng mga nilalang na kumakapit sa kahinaan ng tao. Nagulat ang lahat, ngunit walang tumutol. Pare-pareho na silang nakakaranas ng mga kababalaghan, mga panaginip, sugat na hindi gumagaling, at presensyang parang laging nakamasid. Nagdesisyon silang maglinis ng buong bahay gamit ang dasal, asin, at halamang gamot. Pinuno nila ng bawang at dahon ng saging ang mga bintana,
at nagsindi ng insenso sa bawat sulok. Ngunit ng gabi ring iyon, biglang nawalan ng kuryente. At sa kadiliman, may boses silang sabay-sabay na narinig, walang makakaalis dito ng buhay, ang lihim na nakakubli kinabukasan, habang nagwawalis si Miko sa likod ng paupahan, natapakan niya ang isang malambot na bahagi ng lupa. Nang hukayin niya ito, may natagpuan siyang lumang bowl, puno ng balat ng hayop, buhok ng tao, at mga lumang papel na may sulat sa sinaunang baybayin. May papel na may nakasulat, kasunduan ng lupa't langit, dugoy kabayaran. Napagtanto ni Miko, may sinakripisyo sa lugar na ito. Maaaring ang paupahan mismo ay itinayo sa isang lugar na dating pinagsasambahan ng mga nilalang ng dilim. At ngayon, sila'y bumabalik para kunin ang kanilang bahagi, ang mga kaluluwa ng mga walang muwang. Sa puntong ito, mas lumalim ang pakikibaka ni Miko. Hindi na siya simpleng manggagamot, kundi isang tagapagtanggol ng liwanag laban sa lumang kasunduan ng kadiliman. Habang lalong lumalalim ang gabi sa paupahan, mas nagiging maliwanag para kay Miko na ang sentro ng mga kababalaghan ay walang iba kundi si Aling Petra, ang matandang may-ari ng paupahan na tila laging tahimik ngunit mapagmasid. Kahit sa kabila ng mga kagimbal-gimbal na nangyayari sa bahay, hindi ito kailanman nagpapakita ng takot, inis, o pagkabahala. Bagkus, para bang inaabangan nito ang mga pangyayari. Ang isang gabi ng paniniktik dahil sa matibay niyang kutob, nagdesisyon si Miko na manmanan si Aling Petra. Tuwing gabi, madalas nitong iniiwan ang kanyang silid bandang 12:00. Minsan ay nasa likod ng bahay, minsan ay wala sa loob ng paupahan. Isang gabi, sinundan siya ni Miko habang dahan-dahang lumalabas ito dala ang isang lumang lamparang may pulang ilaw. Dumiretso ito sa gubat sa likod bahay, sa daang ni isa sa mga umuupa ay hindi pinupuntahan. Tumigil ito sa isang bato na hugis altar, may mga palamuting dahon, pulang tela, at mga abo. Mula sa malayo, nakita ni Miko kung paano umupo si Aling Petra sa harap ng bato. Inilabas nito ang isang lumang bote, at may binigkas na mga salitang hindi Tagalog, hindi rin Latin. Ang tinig nito'y malalim at parang boses ng bata na pinilit gawing matanda. Bigla, mula sa kagubatan, may liwanag na pula ang bumalot sa paligid. Umiikot ito sa katawan ni Aling Petra, habang patuloy siyang nagdarasal. Napayuko si Miko sa likod ng punong kahoy, takot na baka mapansin siya. Ngunit sa kalagitnaan ng ritual, tumigil si Aling Petra at biglang lumingon, tahasang tinuro ang direksyon ni Miko. Miko, alam kong nandyan ka. Ang harapang tanungan kinabukasan, habang umiinom ng kape sa labas ng kanilang kwarto, biglang lumapit si Aling Petra kay Miko. Tahimik ito ngunit malamig ang ngiti. Maraming bagay ang hindi mo pa nauunawaan, iho, anya. Hindi lahat ng nagpapagaling ay para sa liwanag. Anong ibig mong sabihin, sagot ni Miko. Minsan, para mapanatiling buhay ang isang lugar may kailangang ialay. Hindi umimik si Miko. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may madilim na kasunduan si Aling Petra sa lugar na iyon, isang kasunduang isinagawa hindi para sa kabutihan ng lahat, kundi para sa pansariling kapangyarihan. Pagbubunyag ng matandang albularyo upang mas maintindihan ang kasaysayan ng lugar, pinuntahan ni Miko ang matandang albularyo sa kabilang barangay, si Mang Hilario, isang retiradong manggagamot na kilala sa mga lumang kwento ng kababalaghan. Ibinahagi ni Miko ang kanyang mga karanasan. Napabuntong hininga si Mang Hilario. Ang paupahang yan, dati parte ng lupa ng Siete Encantada, 7 espiritong tagapangalaga ng kagubatan. Noong itinayo ang paupahan, may kasunduan si Aling Petra sa isang nilalang. Kapalit ng katahimikan sa lupaing iyon ay isang alay tuwing kabilugan ng buwan. Anong klaseng alay? Tanong ni Miko. Kaluluwa. At kung buntis ang alay, mas masarap daw sa panlasa ng mga nilalang. Napasinghap si Miko. Kaya pala laging buntis ang isa sa mga umuupa. Ayon kay Mang Hilario, si Aling Petra ay hindi isang simpleng matanda. Siya ay tagapangalaga ng lihim, isang tagapamagitan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang ng dilim. At ang kanyang papel ay panatilihing buhay ang kasunduan, kahit kapalit nito ay buhay ng iba. Mga palatandaan ng alay simula noon, naging mas mapagmatsyag si Miko. Napansin niyang tuwing lalapit ang araw ng kabilugan ng buwan, mas dumadalas ang sakit sa mga umuupa. Si Aling Remy ay muling nakaramdam ng pananakit. Si Lito ay nanaginip ng mga boses na nagtutulak sa kanyang magpakamatay. At si Kuya Jun ay nagsimulang magsalita ng salitang hindi niya alam habang tulog. Sa araw mismo ng kabilugan, nagulat si Miko nang makita si Aling Petra na naglalagay ng pulang tela sa pinto ng bawat silid maliban sa kanya.
Kinabukasan, nawala ang isa sa mga alagang aso sa compound. At sa bakuran, may natagpo ang abo ng tila nasunog na tela, may kasamang dugo. Hindi na maikakaila, may handaan ang kadiliman, at ang tanging hindi kasali ay si Miko. Ang simula ng paglalaban hindi na nagdalawang isip si Miko. Sa tulong ng mutya ng kanyang lola, at ng mga dasal na isinulat niya sa kanyang kwaderno, inumpisahan niya ang pagpapanatili ng liwanag sa bawat silid. Nilagyan niya ng asin ang mga pintuan, langis sa mga bintana, at sinabuyan ng banal na tubig ang buong paligid ng bahay. Pero habang ginagawa niya ito, sinimulang sumakit ang kanyang katawan, parang may apoy na dumadaloy sa kanyang ugat. Tila pinipigilan siya ng hindi nakikitang nilalang. Ngunit sa kanyang isip, inulit niya ang dasal ng kanyang lola, hindi ako alipin ng dilim. Ako'y anak ng liwanag. Walang makakapasok sa pusong may pananalig. Pagbabanta ni Aling Petra kinagabihan, hinarap siya ni Aling Petra. Miko, hindi mo naintindihan ang iyong pinakikialaman. Kung ipagpapatuloy mo ito, hindi ako ang mawawala, ikaw ang mawawala. Ngunit sa halip na umatras, buong tapang na tumugon si Miko, kung totoo nga ang sinasabi mo, mas lalong dapat akong manatili. Hindi lahat ng lumalaban sa dilim ay takot. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Miko na nanginig ang mga kamay ni Aling Petra. Habang papalapit ang gabi ng ritual at handaan ng kadiliman, mas lalong pinapatunayan ni Miko na handa siyang harapin ang anuman basta't mailigtas ang mga inosenteng kaluluwa. Ang giyera ay hindi na lamang laban ng manggagamot at aswang. Ito ay laban ng kasaysayan, kasunduan, at karapatang mabuhay. Hindi na maikakaila, ang buong paupahan ay tila naging sentro ng dilim sa buong barangay. Ang kapayapaang dati inaakala ni Miko ay unti-unting napalitan ng kilabot. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitindi ang enerhiya ng kadiliman. Ramdam ito sa hangin, sa lupa, at maging sa paghinga ng mga tao. Lahat ng sinumang naninirahan sa paupahan ay dumarating sa puntong sinusubok, hindi lang ang kanilang katawan, kundi pati ang kanilang isip at kaluluwa. At sa gitna nito, si Miko, ang estudyanteng manggagamot, ay pinilit na tumindig sa gitna ng unos. Kakaibang sakit, kakaibang enerhiya isang araw, nagising si Miko sa tunog ng malakas na kalabog mula sa kabilang kwarto. Dali-dali siyang tumayo at pinuntahan ang pinanggalingan. Sa loob ng silid ni Kuya Jun, nadatnan niya itong nakahandusay sa sahig, hubad ang katawan, nanginginig, at tila sinasapian. May mga itim na ugat sa kanyang leeg at braso, at ang kanyang mga mata ay puti. Ang boses niya ay hindi na kanya, malalim, parang dalawang tao ang nagsasalita ng sabay. Hindi mo kami kayang paalisin, ikaw ang dayo, ikaw ang dapat ihandog. Hindi kinaya ng lakas ni Miko ang makita ang pagbabago ng anyo ni Kuya Jun. Lumapit siya, at inilagay ang mutya sa dibdib nito, sabay bigkas ng orasyon, sa liwanag ng ninuno. Bumalik ka sa laman mong totoo. Umalis ang hindi kanya. Pagkasambit ng huling salita, napaigtad si Kuya Jun at sumuka ng itim na usok na may halong buto ng hayop. Tuluyan siyang nawalan ng malay. Muling nanumbalik ang kanyang katawan sa normal, ngunit tila may iniwang baka sa kanyang likod, 3 hugis pa ang hayop. Pinagsamang lakas ng dilim habang tumatagal, unti-unting napapansin ni Miko na hindi lang isa ang aswang o nilalang ng dilim sa paupahan. Parang may samahan sila, mga nilalang na may kanya-kanyang gampanin, isa ang tagabuntis ng kasamaan, sumasapi sa buntis upang kunin ang sanggol. Isa ang tagalito ng isipan, nagpapalabo ng panaginip at pinapalitan ang alaala. At ang pinakamalakas, ang tagabantay ng kasunduan, ang siyang nagbabantay sa lahat ng galaw ng liwanag sa lugar. Tila organisado ang kadiliman. At higit sa lahat, may isang layunin, panatilihin ang kapangyarihan sa lugar at matuloy ang ritual ng alay sa gabi ng kabilugan. Kakaibang panaginip, kakaibang mensahe kinagabihan, na panaginipan ni Miko ang kanyang Lola Lourdes, nakasuot ng puti, may hawak na dahon ng sambong at isang lampara. Iho, oras na para harapin mo ang nakaraan ng lugar. Ang iyong lakas ay hindi lang sa langis at dasal, nasa puso mo ang tunay na liwanag. Ngunit huwag mong kalimutang may presyo ang paglaban. Nang magising si Miko, hawak niya sa palad ang isang bagong mutya, kulay asul na parang bato. Wala ito dati. Isa lang ang ibig sabihin nito, may tumawid mula sa kabilang mundo upang tumulong. Paghahanda sa gabi ng kabilugan, alam ni Miko na malapit na ang gabi ng kabilugan ng buwan, ang itinakdang araw ng ritual. Kaya't nagsimula siyang maghanda, nag-orasyon siya ng 40 dasal na turo ng kanyang lola, gamit ang tubig at asin. Nilagyan niya ng bilog na palad ng bawang ang buong paupahan, mula sa kisam hanggang sahig.
Gumawa siya ng 3 sagradong guhit sa lupa gamit ang abo at langis upang hadlangan ang paglabas-masok ng masasamang espiritu. At higit sa lahat, tinuruan niya ang mga umuupa kung paano ipagtanggol ang sarili gamit ang pananampalataya at pananalig. Sa huling gabi bago ang kabilugan, muling nagpakita si Aling Petra sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ito ngumiti. Sa halip, malamig na malamig ang tingin. Bukas, makikilala mo kung sino ang tunay na may-ari ng lupang ito. Ang hating gabing pananambang pagsapit ng hating gabi, nagsimula ang mga kababalaghan. Ang hangin ay bumigat at tila amoy asupre. Nagsimulang gumapang ang mga aninong walang katawan sa paligid ng bahay. Umiyak ang mga bata sa labas ng compound ng sabay-sabay. At may mga tumawid na mga nilalang na hindi hinahadlangan ng pader, dumaraan lang sila na parang usok, ngunit may masidhing enerhiya. Isa-isang inatake ang mga umuupa. Si Lito ay muntik na masakmal ng nilalang na may mukha ng baboy. Si Nora ay sinapian habang natutulog, at si Kuya Jun ay halos mahila palabas ng bintana ng isang nilalang na may mahabang dila at pulang mata. Ngunit bawat beses na susugurin sila, laging mailiwanag na bumabalot sa katawan ni Miko, isang lakas na hindi lang basta dasal, kundi panata. Hindi kami alay. Hindi kami pag-ari. Kami ay may karapatan. Sa tuktok ng paupahan, lumitaw si Aling Petra, hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang anyo ay kalahating babae, kalahating paniki. Ang kanyang mga mata ay kasing itim ng gabi, at ang kanyang boses ay may kasamang huni ng mga uwak. Ikaw, Miko, ikaw ang tanging balakid. Kaya't ikaw ang dapat unang mawala. Ang pagbabalik ng lakas ng ninuno sa gitna ng labanan, biglang bumigat ang pakiramdam ni Miko, parang may pumapasok sa kanyang katawan. Ngunit hindi ito kadiliman. Ito ay presensya ng kanyang mga ninuno. Mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang liwanag na kulay bughaw, at ang mga anino sa paligid ay biglang umatras. Bumigkas si Miko ng dasal, sabay-sabay ng asin sa ere, sa pangalan ng liwanag, ng dugo ng aking lahi, at ng lakas ng pananalig, nilalabanan kita, itinataboy kita, at winawakasan ko ang iyong kasunduan. Sa isang iglap, tumilapon si Aling Petra mula sa bubong. Ang kanyang katawan ay kumunot, at sa huling sigaw ay umalinggaw ang isang daing, hindi pa ito tapos. Sa kabila ng pagkatalo ng mga nilalang ng dilim, alam ni Miko na hindi pa tapos ang lahat. Sapagkat ang kasunduan ay hindi pa ganap na winasak, kundi pansamantalang napigil. Dumating na ang pinakahihintay, ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang buong paligid ng paupahan ay balot ng nakakakilabot na katahimikan. Ang simoy ng hangin ay mabigat, malamig, at may kasamang amoy ng mga tuyong dahon at abo. Sa bawat kanto, sa bawat anino, para bang may mga matang nakatitig. Ito na ang gabi kung saan ang kasunduan ng dilim ay muling dapat tuparin, ngunit may isang balakid, si Miko. Ang huling babala bandang 9:00 ng gabi, habang abala si Miko sa paglalagay ng huling guhit ng abo at asin sa pasilyo ng paupahan, biglang may tumayo sa kanyang likuran, si Aling Petra, ngunit iba na ang anyo nito. Ang kanyang mukha ay parang pinagsamang tao at hayop, ang kanyang mga mata ay hindi pantay at ang balat ay parang balat ng ahas. Binata, kung iwan mo ngayon ang lugar na ito, ililigtas mo ang sarili mo. Pero kung pipilitin mong manatili, buburahin ka ng lupa mismo. Ngunit tumingin lamang si Miko sa kanya, matatag at may pananalig, kung mamatay ako, hindi ako mamatay bilang alipin ng kadiliman. Mamatay ako bilang albularyong may panata. Pagsisimula ng ritual ng kadiliman pagpatak ng 12:00 ng hating gabi, nagbago ang kalikasan. Ang buwan ay lumaki sa langit, tila mas malapit, mas mapula. Biglang tumigil ang oras, walang gumagalaw, walang tunog, ni isang ibon o insekto. Isang sinag ng pula ang tumama sa gitna ng compound, at sa puntong iyon, nagsimulang gumalaw ang lupa. Mula sa ilalim ng lupa, may tumubo na 7 itim na kamay, tila sumisimbolo sa Siete Encantada, ang 7 nilalang na tagapangalaga ng dating gubat. Isa-isa silang lumitaw, isa'y may pakpak ng paniki, isa'y may katawan ng baboy, ngunit may mukha ng bata, isa'y parang aninong may sungay, at iba pa, na pawang mga nilalang na hindi maipaliwanag ng normal na mata. Nagsimula ang kanilang ritual, may awit na sinasambit, may dugong sinasalin sa isang sagradong mangkok, at may kandilang asul na hindi nauubos ang apoy. Ang pakikibaka ni Miko, hindi na nag-aksaya ng oras si Miko. Sa gitna ng pagbubukas ng daan ng kadiliman, ipinwesto niya ang 4 na bilog ng proteksyon sa paligid ng mga silid. Sa bawat bilog ay may mutya, asin, langis, at dasal na inilaan sa partikular na espiritu.
Bago pa man lumapit ang mga nilalang, biglang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Mula sa loob, lumabas ang liwanag ng asul na bato, ang mutya ng kanyang lola. Ang liwanag ay tila buhay, at nang tanggapin ito ni Miko, sumanib sa kanya ang espiritual na anyo ng kanyang mga ninuno. Narinig niya sa kanyang isipan ang tinig ni Lola Lourdes, iho ito na ang wakas ng kadilimang matagal nang nanahan dyan. Ngunit kailangan mo ng sakripisyo. Ang liwanag ay may kapalit. Handa ka ba? Lola. Handa ako. Ang unang alay ng kadiliman sa gitna ng ritual ng mga nilalang, si Nora ang kinuha. Habang natutulog, biglang lumutang ang kanyang katawan palabas ng kanyang silid, pataas sa gitna ng compound, kung saan naghihintay si Aling Petra na ngayon ay lubusang nagbagong anyo, isang reyna ng dilim, may mahahabang kuko, at pakpak na parang tuklap ng balat. Sa pagkabuntis ng katawan na ito, isinusumpa ko ang sanggol sa aming lahi. Napasigaw si Miko. Walang kaluluwang kukunin ngayong gabi. Mula sa kanyang palad ay bumalot ang liwanag, at sa isang saboy ng asul na mutya sa ere, tumigil ang pagkilos ng katawan ni Nora. Nabalutan ito ng liwanag at bumagsak sa lupa, buhay, ngunit walang malay. Ang huling sagupaan tumayo si Miko sa gitna ng compound, kaharap ang 7 nilalang ng dilim at si Aling Petra. Ngayon ay ako ang nagtataglay ng panata. At winawasak ko ang iyong kasunduan. Hinampas niya ang lupa gamit ang langis ng sagradong sanga ng sambong. Umangat ang alabok, at sa bawat hampas ay nagsilabasan ang tunog ng orasyon, taglay ng liwanag, 7 dilim ay pinapalayas. Umalis kayo sa lupang hindi na sa inyo. Sumigaw si Aling Petra, at ang kanyang katawan ay bumalot ng itim na usok. Tumalon ito upang sakmalin si Miko, ngunit bago siya makalapit, isang liwanag mula sa langit ang bumagsak, isang anyo ng ginintuang babaylan, hawak ang sulo ng liwanag. Ito ang espiritu ng unang manggagamot sa lupain iyon, isang ginintuang tagapangalaga. Sa sabayang dasal ni Miko at ng espiritu ng babaylan, nawasak ang altar ng kadiliman, at isa-isang sumigaw sa sakit ang 7 nilalang. Si Aling Petra ay nilamon ng sarili niyang anino, at ang kanyang huling tinig ay, hindi pa rin ito ang wakas, pagbalik ng katahimikan pagputok ng araw, bumalik ang katahimikan sa paupahan. Ang lupa ay tila mas magaan, ang hangin ay malinis. Ang mga umuupa ay muling naging normal. Ngunit si Miko alam niyang may naiwan pa. Ang sagradong bato ay nanatili sa kanyang palad. Tanda ng kanyang bagong tungkulin, hindi na lamang bilang estudyanteng manggagamot, kundi bilang tagapangalaga ng lupain minsan, ay binalot ng kasunduan ng kadiliman. Matapos ang gabing binuwag ni Miko ang kasunduan ng kadiliman, muling bumalik ang katahimikan sa paupahan. Ngunit sa puso ng batang manggagamot, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Hindi sapat ang panalo sa isang laban para tuluyang mapalayas ang mga latak ng dilim na nanahan sa loob ng maraming taon. May mga bakas pa ng kababalaghan, at tila ang lupa mismo ay naghahanap ng paglilinis at pagbabasbas. Pagmulat sa bagong misyon pagkagising kinabukasan, agad na sinalubong si Miko ng mga kapitbahay, sina Nora, Lito, at Kuya Jun mas maaliwalas na ang mukha nila. Wala na ang mga aninong gumagapang sa ilalim ng kanilang mata, at ang mga sugat ay unti-unting naghihilom. Ngunit sa mga sulok ng bahay, may mga palatandaan pa ng kadiliman, may itim na bahid ng dugo sa likod ng isang pinto, may mga pader na may punit-punit na balat ng kung anong nilalang, at may mga ugat sa lupa na parang pilit umuusbong tuwing gabi. Ito ang nagpabukas ng mata kay Miko, hindi sapat ang ipanalo ang laban, kailangan ang malawakang paglilinis at pagpapalayas ng enerhiya. Ang paglilinis ng lupang sumpa inumpisahan ni Miko ang paglilinis sa tulong ng mga dating biktima. Gumawa siya ng plano, pag-aalay ng puting bulaklak sa bawat sulok ng paupahan, bilang simbolo ng kapatawaran sa lupa at paghingi ng basbas. Pagpapahid ng langis ng banaba at dahon ng sambong sa mga pader, kisame at sahig. Pagbigkas ng orasyon ng pagtataboy, araw-araw sa loob ng 7 araw, tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon at 3:00 ng madaling araw. Pagbubukas ng daanan ng liwanag, pagbaklas ng mga lumang tabla sa likod ng bahay kung saan natuklasan ang altar ni Aling Petra. Habang isinasagawa ang mga ito, unti-unti ring nararamdaman ni Miko na bumibigat ang kanyang katawan. Hindi ito dahil sa pagod, kundi dahil sa paglaban ng mga natitirang enerhiya ng kadiliman. Tila may tinatamaan ang mga ginagawa niya, mga kaluluwang ayaw pa ring paalis. Pagpapalaya sa mga natitirang nilalang sa ika-4 na araw ng paglilinis, dumating ang pinakamatinding pagsubok. Habang naglilinis si Miko sa silid na pinaghulugan noon ng itim na usok mula kay Aling Remy, biglang bumigat ang hangin.
Napuno ng amoy lupa at asupre ang paligid, at ang mga kandilang sagradong nakapatong sa altar ay isa-isang namatay. Mula sa ilalim ng kama may gumapang na anino. Mabagal ito, ngunit malinaw, isang nilalang na walang mata, ngunit may bibig sa dibdib, at mga daliring mahahaba at matutulis. Ito ang isa sa mga hindi pa napalayas, ang tinatawag ng kanyang lola sa lumang aklat na aninong matanda. Isa itong espiritong kumakapit sa mga sulok ng bahay na may kasaysayan ng dugo. Nilabanan ito ni Miko gamit ang basang dahon ng rimas na may langis, at tinawag ang kanyang panalangin, liwanag ng araw, daluyong ng hangin, pawiin ang aninong hindi dapat manatili. Sumingaw ang nilalang. Sumigaw ito ng walang tunog at tuluyang naglaho sa usok. Nang matapos ang ritual, bumagsak si Miko sa sahig, hinang-hina, nanginginig, ngunit buhay. Pagpapatawad sa lupa sa ikapitong araw ng paglilinis, tinipon ni Miko ang lahat ng umuupa. Sa gitna ng bakuran, nagsagawa siya ng isang ritual ng pasasalamat at paghingi ng tawad sa kalikasan. Naglatag sila ng puting tela sa lupa. Inilagay sa gitna ang mga alay, puting kandila, asin, bigas at sariwang tubig mula sa bukal sa itaas ng barangay, sabay-sabay silang nanalangin. Sa kalikasan na minsang ginamit para sa kadiliman, kami nagpapakumbaba. Sa liwanag ng bagong araw, kami humihingi ng kapatawaran. Palayain mo ang lupang ito mula sa mga gapos ng kasalanan. Pagkatapos ng panalangin, bumaba ang ulan. Malamig, mahina, ngunit tila isang pagbabasbas mula sa kalangitan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming gabi, nakita nila ang bahaghari sa likod ng paupahan. Ang pagbisita ng mga espiritu ng liwanag kinagabihan, sa kanyang panaginip, muling dumalaw si Lola Lourdes. Sa tabi nito, may 6 pang matanda, mga nakaputi, may hawak na sulo, at may mga palad na may marka ng mutya. Iho, ginawa mo ang hindi kayang gawin ng maraming manggagamot, ang harapin ang kasalanan ng lupa. Ang paglilinis ay hindi lamang panlabas, kundi panloob. At sa puso mong may dalisay na hangarin, binasbasan ka naming 7 tagapangalaga ng liwanag. Itinaas ni Lola Lourdes ang kanyang kamay at inilagay sa noo ni Miko ang kanyang palad. Simula ngayon, hindi ka na lamang manggagamot kundi tagabantay ng liwanag sa lupa ng mga itim na alaala. Panibagong umaga paggising ni Miko, napansin niyang maliwanag ang paligid. Ang mga halaman sa paligid ng bahay ay muling namulaklak. Ang mga bata ay naglalaro sa bakuran. Si Nora ay ligtas na at si Lito ay masigla na. Sa pinto ng kanyang silid, may nakasabit na puting bulaklak at mutyang asul, walang nagsabi kung sino ang naglagay. Ngunit alam niya, ito ay tanda ng pasasalamat mula sa mga nilalang ng liwanag at marahil kahit sa ilang kaluluwang dating alipin ng dilim. Sa wakas, ang paupahan sa Quezon Province ay muling naging tahanan. Hindi na ito lugar ng takot kundi ng pagbabagong buhay. Lumipas ang mga linggo matapos ang tagumpay ni Miko sa pagpapalayas ng dilim sa paupahan. Mula sa isang lugar na tinitirhan ng takot at lihim, ang paupahan ay naging isang simbolo ng pag-asa, pananalig, at pagbabagong espiritual. Ngunit para kay Miko, ang kanyang bagong buhay ay hindi na katulad ng dati, sapagkat sa kanyang mga kamay ay nakaatang na ngayon ang isang tungkuling hindi basta-basta, ang pagiging tagapagbantay ng liwanag. Pagbalik sa normal na buhay. Ngunit may bago nagpatuloy si Miko sa kanyang pag-aaral sa medisina sa kalapit na kolehiyo. Ngunit kasabay ng mga lektura tungkol sa katawan ng tao, ay ang mas malalalim niyang pag-aaral tungkol sa kaluluwa, espiritu, at paniniwalang katutubo. Hindi na siya simpleng estudyanteng manggagamot. Sa tulong ng gabay ng kanyang yumaong lola at ng 7 espiritu ng liwanag, mas lumawak ang kanyang pananaw sa pagitan ng pisikal at espiritual. Ang mga dating umuupa sa paupahan ay nanatili. Si Nora ay nanganak sa isang malusob na sanggol. Si Kuya Jun ay tumulong na mag-ayos ng bahay. Si Lito ay nagbukas ng maliit na tindahan sa harapan. Para bang ang buong lugar ay muling isinilang, at si Miko ang naging pundasyon ng panibagong simula. Mga dumadalaw at humihingi ng tulong sa paglipas ng buwan, nagsimula nang dumating ang mga hindi kilalang bisita kay Miko, hindi dahil sa renta, kundi dahil sa balitang may manggagamot sa Quezon Province na hindi lang nagpapagaling ng sakit, kundi nagtataboy rin ng dilim. Ang ilan ay nagdala ng mga sanggol na laging umiiyak tuwing madaling araw. Ang iba na may nagsumbong ng kakaibang panaginip, parang may humihila sa kanila tuwing tulog. May dumating pa na may sugat na hindi gumagaling sa kabila ng gamutan ng ospital. Isa-isang tinanggap ni Miko ang mga ito. Sa bawat pagtingin, ginagamot niya hindi lang ang katawan ng tao, kundi pati ang kaluluwang may pinsala.
Hindi siya naniningil, kundi nagpaparinig lang ng dasal. Kung anuman ang ibalik sa iyo ng kalikasan, pagaling man o pasensya, tanggapin mo ng may bukas na puso. Pagbisita ng isang matandang albularyo isang araw, isang matandang lalaki na hindi niya kilala ang bumisita. Puno ng pilat ang katawan nito, at ang mata ay tila bulag ngunit nakakakita. Tumayo ito sa harap ni Miko at mumiti. Ikaw na pala ang napiling tagapagbantay, anang matanda. Matagal ko nang inantay ang papalit sa amin. Nagpakilala ito bilang Tatay Berto, isa sa huling albularyo ng kabundukan ng Sierra Madre. Ibinahagi niya na noon pa man, may tagong samahan ng mga manggagamot na ang tungkulin ay panatilihin ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. At sa bawat henerasyon, isa ang itinatalaga ng espiritu bilang susi sa susunod na yugto. Ngayon, ikaw na yon, Miko. Binigyan siya ni Tatay Berto ng isang matandang talaan ng mga dasal at orasyon, isinusulat sa balat ng punong balete. Nakatala rito ang mga panalangin para sa matinding pagsanib, mga ritual ng lupa, hangin, apoy, at tubig, pati na rin ang mga bantay na hindi dapat tinatawag, maliban na lamang kung wala ng pag-asa. Pagsubok sa pananampalataya, ngunit hindi naging madali ang pagiging tagapagbantay. Dumating din ang panahon ng pagdududa, lalo na nang minsang mabigo si Miko na iligtas ang isang batang babae na sinapian ng multo ng kanyang lola. Ginawa na niya ang lahat, dasal, mutya, langis, orasyon, ngunit hindi bumitiw ang espiritu. Sa huli, namatay ang bata sa sakit sa puso. Dito muling nabasag si Miko. Lola, bakit hindi ko siya nailigtas? Lahat ba ng dasal ay may sagot? Ngunit sa isang panaginip, muling dumalaw ang kanyang lola. Hawak nito ang kamay ng batang babae. Ngumiti ito kay Miko at nagsabing, hindi lahat ng nililigtas ay kailangan manatili sa mundo. Minsan, ang kaligtasan ay nasa kabilang buhay. Doon muling tumibay ang loob ni Miko na ang kanyang tungkulin ay hindi upang pigilin ang kamatayan, kundi upang pagaanin ang daan ng mga kaluluwa sa liwanag. Pagbabago sa paupahan, ginawa ni Miko ang malaking desisyon, ginawa niyang libreng klinika at tahanan ng mga nangangailangan ang paupahan. Ang dating inuupahan ay naging silid gamutan para sa mga may sugat ng katawan at kaluluwa, silid pahingahan para sa mga sapilitang binisita ng dilim, silid alay, isang lugar ng dasal at tahimik na pagmumuni-muni. At sa likod ng bahay, nagtayo siya ng altar ng liwanag kung saan maaaring magdasal ang sinuman, anuman ang paniniwala, lahi o pagkatao. Pagtanggap ng bagong alagad minsan sa isang linggo, nagtuturo si Miko sa mga kabataan ng barangay. Ibinabahagi niya ang kahalagahan ng pananalig, likas na gamot at respeto sa kalikasan. Unti-unting sumusulpot ang mga batang interesado. Ilan sa kanila ay may natural na kakayahang makakita ng mga anino, marinig ang bulong ng hangin, o makaramdam ng lamig mula sa kabilang mundo. Isa-isa niyang ginagabayan ang mga ito, hindi upang gawing mga tagapagpagaling, kundi upang malaman nila ang balanse sa pagitan ng agham at espiritualidad. Ang wakas ng isang simula sa gabi ng kanyang ika-25 kaarawan, muling nagpakita sa panaginip ni Miko ang 7 espiritu ng liwanag. Hawak nila ang isang liwanag na apoy, inabot kay Miko bilang hudyat na, simula na ng iyong paglalakad hindi bilang tinuruan, kundi bilang guro. Paggising niya, natagpuan niya sa tabi ng unan ang mutyang puti at bughaw, pinagsamang simbolo ng kaliwanagan at karunungan. At sa araw na yon, sinabi ni Miko sa sarili, hindi ako pinili ng kadiliman, at hindi ko rin ito pinili. Pinili ko ang liwanag sapagkat dito naninirahan ang puso, pananampalataya, at pag-asa. Wakas, ngunit sa mundong ito, ang wakas ay laging simula. Sa bawat lupaing balot ng lihim, darating at darating ang isang tagapagbantay, at minsan, ito'y isang tahimik na estudyante, na tinuruan ng sakit, dasal, at pananampalataya. Si Miko, ang estudyanteng manggagamot sa paupahan ng Quezon Province. Isa.